Magandang hapon sa inyong lahat. Muli ito po si Herbert Curia, author promoter ng Biblites Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay ang pag-ibig ng Diyos at Panginoong Kristo at ang pinakamahalagang utos. Yan. Ngayon po ibabasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po dito sa Bagong Tipan o Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Heso Kristo. At ayon po dito kay Apostol San Mateo, Kabanata 22, talata 36 hanggang 40. Ito po ang mensahe. Guro, alin po ba ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. At ang pangalawa ay katulad din ito, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang mga turo ng mga propeta. Pagpatuloy po natin sa kay Apostol San Lucas, Kabanata 10, talatang 25 at 28. Ito po ang mensahe. May iskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, anya, ano ang dapat kong gawin upang makamit ang buhay na walang hanggan? Sabagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumungin sila, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at buong kaluluwa at ng buong lakas at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo yan at mabubuhay ka. Patuloy po natin sa mga taga-Epeso, Kabanata 3, talatang 17 hanggang 18. Ito po ang mensahe. Naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig ay maunawaan niyong kasama ng hinirang ng mga hinirang kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo. Patuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 8, talatang 39. Ito po ang mensahe. Ang kataasan, ang kalaliman o ang alimang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na pinadama niya sa atin sa pamamagitan ng Kristo Jesus na ating Panginoon. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating banal na Panginoon Kristo sa kanyang pagsasabuhay at pangangaral ng mabuting balita. Pasalamatan po natin ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at banal na Espiritu Santo, at gayon din po ang ating banal na Santa Maria. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, at gayon din po sa inyo, banal na Santa Maria. Ngayon naman po ipaliliwanag ko sa inyo ang mensaheng ito mula po dito sa tema na ang pag-ibig ng Diyos at Panginoong Kristo at ang pinakamahalagang utos yan. Nais mong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos yan. Kung gaano kadakila, gaano tayo kamahal ng ating banal na Panginoon Diyos at banal na Panginoon sa Kristo sa pagpapahalaga ng ating buhay, at tayo ay bigyan ng pagkakataon bilang nilalang niya na makisa dun sa buhay na walang hanggan bilang nilalang ng mga tao. Kaya tayo ay binigyan niya ng napakadakilang pagmamahal ng ating banal na Panginoon Diyos at kahabagan in spite of our ating sinasabing pagsuway sa ating banal na Panginoon Diyos, ay tayo'y mahal pa rin niya. Kasi ang pagsuway sa Kanya ay mabigat. Kasi kapag sinuway mo siya, lalo na yung mabigat, it will cause death. So, at kapag ang mula doon sa mababa hanggang sa patuloy na pagkakasal ng dudulot ng kamatayan, lalo na yung ang pinagbabawal sa iyo talagang magdudulot sa iyo talaga ng kamatayan. Kaya yung kauna-unahang
pinagbabawal ng Panginoon Diyos na ginawa ni na Eva at Adan. So, in spite of those, sa pagdami ng tao, ginabayan niya tayo, at hanggang sa Panginoon sa Kristo isugo niya, pinakita niya kung gaano kadakila at kamahal tayo ng Panginoon Diyos. Ipinagnaman natin niya yan sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo, na tayo ay sagipin, pahalaga ng buhay mula sa mga demonyo na sa kamatayan. So tayo ay binigyan ng pagkakataon na ng ating banal na Panginoon Diyos sa sakripisyo ng Panginoon sa Kristo. Kaya ganoon niya tayo kamahal, ganoon niya tayo pinahalaga ng mga buhay natin. So kaya yung lahat ay ibibigay sa atin ng banal na Panginoon Diyos, kung gaano niya binigay ang Panginoon sa Kristo, ay lahat, lalo na ang lahat pa ng bagay tayo niya ibigay sa atin. Kasi siyempre, ang Panginoon sa Kristo bilang bugtong na anak niya, ay hindi ba sa isasakripisyo ng galungan nila? Diba? So ganoon tayo kamahal ng Panginoon Diyos. So kaya ngayon ay yung kanyang binitawang mga utos ngayon ay yun ay dapat natin din i-vice versa. Kung gaano tayo pinahalagaan ng Panginoon Diyos, ang mga buhay natin ay ganun din naman natin ibabalik sa Panginoon Diyos at ipakita ang ating pagmamahal sa Kanya. Paano ba tayo magmamahal sa ating banal na Panginoon Diyos? Doon sa Kanya. So, yung pagmamahal natin sa Panginoon Diyos ay yung pagtupad natin sa Kanyang kautusan. So, tayo na nanampalataya sa Kanya mula Panginoon sa Kristo, at yung iniaral sa atin, susundin natin yun bilang pagmamahal sa atin sa Kanya, at yung pag-ibig natin sa kapwa. So, yun yung na nananampalataya tayo sa Kanya mula sa Panginoon sa Kristo, at yung susundin natin ang lahat ng mga gabay niya kung paano tayo gagawa ng mabuti bilang pagmamahal natin sa kapwa. Tayo magkakaroon ng pagmamahal sa Diyos at sa kapwa-tao natin. So yan yung ganyan natin ibabalik yung pagpapahalaga niya sa atin, upang sa gayon masigit natin ay napapahalagahan natin yung pagmamahal sa atin ng Panginoon Diyos, yung ating buhay na pinahalagaan niya sa pagmamahal natin na ibigay niya sa atin, at ganoon din natin siya minamahal at ang ating kapwa. So, kaya ganun kami ng Diyos, ganun din mamahalin yung kapwa-tao mo, at lalo siyempre yung Panginoon Diyos. Higit sa lahat, ang Panginoon Diyos at ang banal na Panginoon sa Kristo ay pamahalin mo higit sa lahat. Kagaya ng ginawa ng Panginoon sa Kristo, kung gaano niya pinakita yung pagmamahal niya sa Panginoon sa pamamagitan ng pagtupad ng utos niya, kahit na magpus pa ng kamatayan niya, para mahalin yung kapwa at ipagtanggol o iligtas, ay ginawa ng Panginoon sa Kristo. So, ganun kadakila ang pag-ibig ng Panginoon sa Kristo sa pagtupad ng kalooban ng Panginoon Diyos at pagmamahal niya sa mga tao. So, kaya dapat ganun kadakila ang pag-ibig natin, at yan ay isa puso natin. Sapagkat kung tayo ay may pagmamahal sa Panginoon Diyos, nananampalataya tayo sa ating kapwa, sinusunod natin yung mabuting balita, so meron tayong kaligtasan spiritual, hindi lamang yon. Sa pamumuhay na ito natin mga tao dito sa mundong ito, apaw yung pagpapala rito sa mundong ito, na mamumuhay tayo na maayos para rin paraiso. Ang problema, ito ay sinisikip siyempre ng ibang mga tao na gusto sila lamang makinabang. So yung iba na apektuhan, sila yung naghihirap, sila itong nagsasuffer. So may nagsasuffer because yung iba gusto na sila lang yung makikinabang ng mundo. Yung iba naman ay pagkakamali nila sa buhay, kaya sila naghihirap, or pagiging iba't ibang pagkakamali. Pero usually yung inequality yung naging problema, kaya nandiyan. Pero tayo, kung tayo makasutupad sa kalooban ng Panginoon Diyos, mamahalin natin yung bawat isa, maging equal tayo po. Pagkasalo pa lamang ng mundong ito, so equally, i-divide natin na maayos siya, diba? Pero yung iba sinasamantala yung pagiging matalino, lakas, lalo na yung gobyerno na itinayo para ito ay yung gobyerno itinayo para ito ay pamahalaan ng mabuting patas sa lahat, ay siyang nagagamit, o yung mga namumuno dyan ay nagsasamantala. So yun, kaya yung iniluklok dyan, yung napaluklok dyan hanggang sa pagpapatuloy, at mga ay yun, yung may nananamantala at mga kampi niya. So yun, diba? So yun, kahit hanggang sa panahon niya mula noon hanggang ngayon, at yung mga yung una mga tribes pa lang, diba? Sino
pinakamabisang tribo ron, hindi yung nakikinabang ng mundo. O yun. Kaya ngayon, nung magkaroon ng pamahalaan, ay nagiging problema dahil nga sa yung hindi patas na pamahalaan, nagdudulot ng mamamayan na naghihirap na sa suffer. So yan ang problema. Kaya sa gabay ng mabuting balita, yung dapat mga kapamahalaan ay mamamahala ng mabuti, syempre. Yung pagmamahal sa pananampalataya sa Panginoon Diyos concerning, ay mamahala ka ng mabuti, matuwid. So mayroong pagmamahal yung pamamahala mo sa pamamagitan ng pamamahala ng patas, matuwid. Concern ka dun sa tao. Particular, karapatan ng tao, papayagan mo. So pagkasaluhan natin yung mundo according to rights. So ginawa naman ng mga apostol yun. Kaya lang sa Christianismo lang. At ilang parte lang. So kung gagawin natin yan sa buong mundo, mamumay tayo na maayos. Kagaya nung kailan lang nagkaroon ng human rights, 1904. After nung Second World War, 1946 lang yata nagka human rights na gano'n, 1945. So yun. Kaya hanggang ngayon, yan ay pinipag-iralin para maging patas yung pamumuhay natin sa mundo nito. Pero marami pamahalaan hindi sumusunod yan, kagaya ng pamahalaan natin. Hindi niya implement ng lubos. Yung mga tao hindi rin sinusunod yon para yung gobyerno yung pang-implement na maayos yun. So yun, hindi implement na maayos ng gobyerno kasi yung mga tao hindi equal. Kaya kailangan maging yung mga tao, mga gabay ng Panginoon sa Kristo, maging equal tayo so the government will implement. So patas tayong lahat. Diba? Kaya, hindi naman nakasabi lahat. So, kaya marami pa rin yung nakikinabang na iilan. So hindi lahat nakikinabang. Kaya tayo dapat ay magabayan ng kung paano tayo umibig sa ating kapwa-tao bilang pagpapad natin sa kalooban ng Panginoon Diyos. Eh yung pa lamang sa pagpapatubad ng human rights, maipakita mo na yung pagmamahal mo sa kapwa mo na ito yung nai-implement na maayos. Do we support the implementation ng pamahalaan niya? Hindi. Kasi hindi pa naman i-implement yung patas. So marami nakikinabang, yung iba kumuhay man lamang ayon sa karapatan. Andun sa pantawid sa pamilya. So yun. So kinakailangan kung ikaw ay makapamumuhay ayon sa karapatan, dapat standard ka. So, meron tayong sinasabing standardization. So kung ikaw ay makapamumuhay sa karapatan, standard yung magiging pamumuhay mo. Eh yung iba hindi nakapamumuhay ng ganun kasi nga may inequality. So ilan lang yung nakikinabang sa bansa natin. Yung sinasabi ilan lang yung nakikinabang, yung iba hindi. So how many percent yung nakikinabang sa bansa natin? Marami pa rin yung hindi. Ilan yung nasa pantawid, ilan yung mga wala rin doon pero naghihirap pa rin, di ba? So ibig sabihin at merong ilang porsyento yung nasa upper and the middle. So nakapamuhay sila na maayos, paano yung nasa laylayan, di ba? So kaya sinasabi nga na parang head of the family kumbaga man yung nasa upper and nasa middle, parang head of the family o na siya kumikita kahit pakainin mo lang yung nasa pantawid pamilya go on, mahirap naman yung ganun, diba? So make it fair na kapamuhayan sa karapatan na parang ganun caring mo na ganun, diba? Parang, diba magbibigyan mo na sila ng ganun so mahirap naman yun, parang binibigyan mo lang sila nung sige, ito kasahog ka na, parang ganun siyempre kasi kung naman yung nakinabang na malaki, diba? Hindi ibig sabihin ikaw ay magpakasipag dun sa kumpanya mo ay ikaw na yung mga kinabang ng mundo. Kung iba-back to basic natin, lahat tayo mamimingwit diba? Food lang muna, diba? Lahat tayo mamimingwit, lahat tayo pipitas, diba? Kailan ba pipitas? Kailan ba mamimingwit? So everybody, diba? Para patas tayo, kakain tayo lahat. Hindi, tingin na lang dyan. Ano ko, bibigyan na lang kita ng nabingbit ko. Hindi ka nahirap doon. So kaya magabayan yung ating pamahalaan, magkaroon kayo ng malasakit, pagmamahal sa kapwa-tao, ipatupad nyo yung karapatan ng tao. Yan. At syempre, mabuting pamamahala, iwasan nyo yung mapang-abusong bangin. So para yung pamahalaan hindi naglilingkod sa ilan, yung pamahalaan naglilingkod sa lahat, fair. Diba? Yung pang-ekonomiya, fair. So pamamahala, fair, peace and order mo, tapos ekonomiya mo. Diba? Parang nangyari ay yung nakikinabang ay iilan doon sa ekonomiya at sila din nakikinabang sa business order. Hindi naman dapat yun. Fair justice nga at saka fair doon sa economy according to rights, diba? So
So yan at yan yung ganyan dapat tayo in vice versa. Kung paano tayo kadakila minahal ng Panginoon Diyos, ganun din tayo kadakila magmamahal sa banal na Panginoon Diyos. From our, tayo ipapakita natin yun, ang pagmamahal natin sa banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng siyempre tayo na nanampalataya sa Kanya. May gawa, may pagmamahal sa kapwa-tao at sinusunod natin yung utos niya. So ganun natin kamalang banal. At lahat ng gawa natin, isip, salita sa gawa, nakasalalay sa Panginoon Diyos. Laging akibat natin palagi siya. Ganun natin siya kamahal. Sa lahat ng gawa natin at hindi lamang sa isip natin siya kasama, kundi sa gawa. Siyempre. Na naging kasama natin siya sa gawa because of the good deeds na ginagawa natin ayon sa kanya kalooban. So, akibat natin siya sa ating diwa at sa gawa. Buong lakas, buong pag-isip, kaluluwa. Kasama pa ang kaluluwa. Hindi lang puso, isip niya. Pati espiritu natin kasama sa pamumuhay natin bilang pagmamahal natin sa Panginoon Diyos. At nakikita naman niya sa gawa. At syempre yung direct na pananampalataya. So kaya huwag natin kalimutan yung pinakamahalagang utos na yan na pagmamahal. So yung utos na nga. So ngayon, yung gabay na yan ng ating banal na Panginoon sa Kristo ay hindi natin dapat babaligurin sapagkat dyan yung core how we do good, para hindi tayo magkamali. Yan yung core. Kapag yan ay wala sa puso mo, vulnerable kang gagawa ng masama. So kasi kung may pag-ibig ka, pinaliliwanag ng mabuting balita ng Panginoon sa Kristo, pinaliliwanag ng mga pusto, paano ka ba magmamahal? At yan lahat ng kabutihan, siyempre, nandun sa pag-ibig. Sinasabi nga ng Panginoon sa Kristo, yung kaisipan mo na masama, nagmumula doon sa puso mo. Yung puso mo nagdidikta sa isip mo para gumawa ka ng hindi mabuti. Kaya kinakailangan yung puso mo may pagmamahal sa Diyos, sa kapwa, para ang dinidikta ng isip mo, ididikta nito sa isip mo ay mabubuti. Gumagawa ka ng magagandang bagay. So, at yung isip mo ay kaya mong kontrolin yung mga masasama mga bagay na nakikita mo, diba? So kaya yung buting balita, it's a mold. Minomold tayo ng Panginoon sa Kristo, how we become strong in doing good, strong in this life, na mayroon tayong hindi tayo magkakamali at tayo ay nasa mabuting pamumuhay at tayo ay binubuklod ng Panginoon sa Kristo. But kung tayo ay walang pagmamahal at hindi natin nasusunod yung mabuting balita, vulnerable tayo in pagkakasala sa Diyos at even yung particular lang, yung simpleng yung pamahalaan, madali natin nalalabag yun. Yung panuntunan ng pamahalaan, kung tayo ay walang hindi tayo nagagabay ng banal na Panginoon Diyos. Yan. Kaya ang dami nandun sa kulungan. Siyempre, hindi nga nila na kayanan yung lipunan, lalabag nila na yung batas. Ngayon, kung nagagabayan ka ng Panginoon Diyos, talagang mahirap sa buhay mo, lalo na dun sa pagtitimpi. Kasi yan ang numero 1, kaya tayo nagkakaroon ng pagkakasala because siyempre yung ating temper, patience, yan, virtues ay naging basic. So, yung katatagan, ika nga, sa lahat, yung last ng katawan natin, dapat, tinuturo ng Panginoon sa Kristo kung paano natin kukontrolin yung ating katawan with love para hindi tayo magkamali o magkasala. Particular paglabag sa batas. So, yun. At sana ay nagabayan naman kayo ng ating mabuting balita sa ating pababahagi mula dito sa Bible Life Promotion at patuloy kayong sa ating pagpapatuloy ng pagbubuklod at ang ating banal na Panginoon sa Kristo at sana ay patuloy na mabuklod at mapanatili ng Panginoon sa Kristo ang inyong pananampalataya sa Kanya at pananampalataya sa Panginoon Diyos at kayo ay magkaroon ng kaligtasan spiritual mula dito sa henerasyon ito natin o maaari susunod pang henerasyon. Kung sakali na siya ay dumating ngayon, ay tamasahin natin yung pagpapala na kanyang ibinigay sa mabuting balita o kanyang ipinangako o ay inihayag ng Panginoon sa Kristo mula sa Panginoon Diyos. So kung dito mangyayari yan ay tatamasahin natin sa panahon ito yung ilang mga para sa panahon ng kanyang pagbabalik kagaya noon ikaw ay hindi mamamatay pagdating ng kanyang pagbabalik. So ilan yan sa mga tatamasahin natin na
mula sa pagtupad natin ng mabuting balita. Or else, sa next na kung mga darating pang henerasyon ng bawat kind of spoilage, ikaw ay maliligtas pa rin sa muling pagbuhay naman sa iyo na gagawin ng ating mga Panginoon Diyos. Yeah. Kung tayo naman ay hindi mamamatay yung mga nakaraan na bubuhayin, yun ang makakasama from the sinasabing yung ilan ng mga pagpapala na tayo ay makasama doon sa 1,000 years na sinasabi, hindi tayo makasama doon sa mga wrath of God, yung pagbuno ng mundo. Yan. So yun, at dahil ikaw ay kapagmahal na tao, so mamahalin ka rin ng banal na Panginoon Diyos. Sabi nga, hindi makapag-iwalay ang anuman sa ating pagmamahal sa ating na Panginoon Diyos. Kaya mahalin natin ang Panginoon Diyos, sundin natin siya, hindi niya tayo pababayaan. So yun, at sana ay patuloy tayong gabayan ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria, at magabayan kayo sa sana ay patuloy niyong kayo ay nagabayan ng mabuting balita at kayo magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasan spiritual, sa ating patuloy na pagpapalaganap ng mabuting balita sa pagbubuklod sa atin ng Panginoon sa Kristo para sa pananampalataya sa Panginoon Diyos. At tayo ay patuloy maliwanagan ni God, Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu sumula sa Banal na Santa Maria. Gabayan tayo palagi ng kanyang himala, kaliwanagan sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. At hindi lamang sa oras na ito tayo gabay ng kaliwanagan o pagmimilagro o iba't ibang paggabay ng pagpapala ng Panginoon, kundi sa panahon ito, henerasyong ito, at sa bansang ito at buong mundo, gabayan tayo ng kaliwanagan ni God, Jesus Christ, from Mother Mary. Yan. At iba't ibang mga pagpapala sa ating mga paghihimala na gabay. Yan. Sa ating paglilingkod sa Kanya. Yan. At syempre, yung ating patuloy na paggabay ng ating simbahan na tayo ay gabayan para sa kaligtasan spiritual, makapumuhay tayo ng mapayapa, mabuti. At muli doon sa interpersonality, sa bawat mga reliyon, patuloy na kayo ay maliwanagan at pagkaisa tayo sa ating iba't ibang pananampalataya para tayo hindi nagkakaroon ng hindi pagkakaunawan, nauwi sa sigalutan, nauwi sa awayan, hanggang sa digmaan. So, karasan. So, bagkos ay tayo ay nagkakaroon ng pagkakaunawaan, umiiral yung kapayapaan, pinairal natin ang kapayapaan, pagmamahal, ang pagtutulungan. Even though magkakaiba tayo ng pananampalataya, pero tayo ay mag-unite from this common, even from the common na pagkakaisa, lalo na yung kagaya, halimbawa yung pagmamahal, ang pagtutulungan, kapayapaan, na hindi lamang yan common, kundi yan ay nais ng banal na Panginoon Diyos na ating mga pinaniniwalaan. At lalo na tayo makagagabay sa pamalaan, how it na magpairal ng common from the legality, na tayo ay nag-unawan in the legality, so hindi tayo magkakaroon ng sigalutan because we respect the legal at na ating rin nagagabayan. So yan, hindi lamang sa at yan ay magabayan natin at ang lahat ng bansa, lahat ng wika, lahi at iba't ibang mga pananaw. At doon sa CBCP naman in Vatican Church, maliwanagan po kayo ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at banal na Santa Maria. At patuloy niyong pagbuklurin ang sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at banal na Espiritu Santo. Yan. At sa ating munting kakayanan, sana patuloy tayong gabayan ng milagro, kaliwanagan ng banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo at banal na Santa Maria. Sana patuloy tayong gabayan ng kanyang kapangyarihan sa ating pagbabahagi ng mabuting balita, kaliwanagan, at lalong-lalo na sa paggabay sa pamahalaan, na ito ay magabayan natin ng mabuting balita at ng kanyang kapangyarihan sa ito ay mamahala ng mabuti at matuwid. Kaya yung mga kapamalaan, maliwanagan kayo ni Banal na Santa Maria at mamahala kayo at ng mabuting balita at mamahala kayo ng mabuti, matuwid, tugunin yung karapatan ng tao, patas ng hustisya at mabuting pamamahala. At sa gayon, yung mamamayan ay makapamumuhay ng pakinabang at makapamumuhay ng mapayapa, maunlad ayon sa karapatan sa mula dyan sa inyong mabuting pamamahala at pagpapatupad niyan. At higit sa lahat, sila ay makapanampalataya ng lubos sa ating banal na Panginoon Diyos ng mapayapa, maunlad at ayon sa karapatan. Yan. So muli ay sana patuloy tayong pagpalain, protektahan ng banal na Panginoon Diyos ang mga Pilipino at ang buong mundo.
at tayo sama-samang mamuhay ayon sa mabuting balita. Magandang hapon sa inyo lahat. At God bless you.